Grabe naman itong mag-inang negra na to! Maulan nga ng linggo ng umaga kaya tinanghali na nga rin ako ng bangon. Bali 6:30 ng umaga na nga yan kaya itong mag-inang to. Dito pa talaga nagpeso sa tiyan ko at dito pa talaga naglinisan. Madalang ang sumakay sa tiyan ko yung si Negra. Ang lagi ngang nasa tiyan ko ay si Mami Jenny. Lagi nga lang yung nasa tabi ko pero dahil tanghali na nga rin siguro at nagugutom na nga kaya pumesto na rin sa tiyan ko at nagulat nga ako dito sa isang tiyonggo at nakalabas. Bali nakakulong nga ito sa teres kasama ng kanyang kapatid. Siguro dahil tanghali na nga ay nabuksan na nga ang kulungan. Nung bandang tanghali naman, dahil nakapesto nga dito si Snow White, ay kinulit-kulit nga siya at nilaro-laro nga ng kanyang ate, diba? Isa rin kasing makulit itong bunso ko at nakikipagkulitan talaga dito sa mga junakis naming pusa. Kaya ayan, kinulit-kulit na nga si Snow White, pero si Snow White kaya wala sa mood. Kinakagat nga yung kanyang kamay, kaya ayan, naiinis na nga sa kanya si Snow White at gusto na nga rin ngab-ngabin talaga yung kamay. Inis na sa kanya si Snow White kaya ayaw na nga siyang pansinin at ayaw na nga rin makipaglaro. Naiwan nga saglit natin diba ng kanyang cellphone dito sa upuan at nakita naman itong si makulit na si Kalo. Nagulat nga siya at kung bakit may gumagalaw-galaw nga dito sa cellphone ng kanyang ate Devon kaya amaze na amaze nga siya. Gustong-gusto nga niyang ilipat at naghahanap siguro ng magandang papanoorin dahil medyo pangit daw yung pinapanood niya. Hindi naman niya mailipat-lipat dahil malaki nga yung daliri niya. Habang amaze nga itong si Kalo sa cellphone ng kanyang ate Devon ay biglang lumapit nga itong si Lily. Hindi nga naging interesado si Lily sa ginagawa ni Kalo kaya hindi na nga nito masyadong pinansin. Tumabi na nga lang dito kay Kali at naglinis na nga lang din ang katawan pero teka, medyo nagalit siguro si Lily at pinapalis nga siya ni Kalo kaya ayan ang buntot, nilagay na sa cellphone. Medyo maldita nga itong isang tiyonggo na si Lily. Bago nga siya umalis ay nang inis pa nga dito kay Kalo. Pero wapakas naman itong si Kalo at hindi niya nga pinansin si Lily. Kaya eto, diretso pa nga rin sa panonood dito sa cellphone. Amaze na amaze nga siya dito sa pinapanood niya kaso hindi nga niya mailipat. Tawang-tawa nga ako dyan habang pinapanood ko siya at parang gusto na nga ng tulong. Gusto na sigurong ilipat yung pinapanood niya dahil medyo pangit na nga. Kaya ayan, lumapit nga ang kanyang ate Devon at nilipat na nga yung kanyang pinapanood. Pinaglaro naman siya ng kanyang ate Devon. Nitong tumatakbong daga. Amaze na amaze nga siya dyan at tinahuli nga niya yung daga. Hindi nga lang niya mahuli-huli. Siguro naiinis na nga ito si Kalo at hindi nga mahuli-huli yung daga doon sa cellphone. At kahit na nga hindi nga mahuli, ayaw niya pa nga rin tigilan. Na-amaze na talaga siya dyan kung bakit mga may gumagalaw dyan sa cellphone at sinusundan at inaamoy niya nga rin at hindi niya nga naman maamoy. Napakatagal niya nga maglaro dyan at hindi niya talaga tinigilan yung daga. Amaze na amaze siguro siya at hindi niya mahuli itong daga at takbo lang ng takbo nga at hindi nga nakakalabas itong daga at inaantay niya nga ring lumabas. Niisip siguro ni Kalo kung paano nga niya mahuli itong daga at kahit ano nga ang gawin niya, hindi nga niya mahuli-huli. Hindi talaga siya nawawala ng pag-asa at mahuli niya nga rin daw yan. Inaamoy-amoy nga muna niya at bago niya dakmain at hindi nga niya madakma-dakma. Nagugulat siguro siya kung bakit hindi nga niya maamoy at hindi nga niya mahuli-huli yung daga. Amaze na siguro siya at hindi nga siya napapagod kakanta at siguro nga iniisip niya na mahuhuli niya nga pa rin yung daga. Sa hindi niya nga pagsukay, bigla na nga lang tumigil at nahuli nga niya yung daga. Pinipilit nga niya ilabas yung daga para nga makuha niya kaso nga hindi niya mailabas-labas. Maya-maya pa nga ay naborlogs na nga itong si Kalo. Nakita ko na nga lang dito sa ibabaw ng lamesa na tulog na nga katabi nga si Kali. Napagod na siguro ito sa kakalaro ng cellphone kaya eto, nakatulog na. At eto naman si Kali, nakaupo pa dito sa bag ng kanyang kuya Astig. Biglang nagising itong si Kali at napagtanto niya siguro na hindi nga maganda yung pwesto niya. Dito nga sa kabilang upuan, nakahiga nga dito si Estelle at nahiga nga siya dito sa likod ni Estelle. Napakasarap nga nahiga niya dito. Talaga namang umunan pa sa likod.